ni VP Sara na Magatay, isang kaibigan. Una pa lang ay na-question na ito sa Senado. Of course, pag-uusapan to dahil ito ay parte ng proposed budget at 10 million ang ilalaan, no? 10 million pesos ang ilalaan sa pagpapublish ng librong ito. Kumbaga, ang gagastusan daw ay yung publisher lang. At siya naman ay yung author, so walang bayad yon. Pero still, 10 million ang inilalaan. Ang tanong dito ni Senator Risa, ano bang libro ito? Para saan? Ilan ang makikinabang sa librong ito? Pero iba kasi ang sagot ni VP Sara dito. Iwas. Na para bang sumasangga agad. Samantalang legitimate naman yung tanong. Valid yung tanong, bakit? Kasi gagastusan ito ng taong bayan. 10 million pesos. Hindi naman ito manggagaling sa bulsa niya mismo. So, kailangan lang talagang busisiin para saan ang librong ito. Pero sabi nga natin, iba ang tugon ni VP Sara, depensa agad. So, minsan makikita talaga natin kung ano yung nasa utak talaga nung gumagawa, minsan lumalabas sa bibig kahit hindi itinatanong. So, pakinggan natin to. Ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Tama naman yun, di ba? Bakit naman kasi si Senator Risa lang ang bibigyan mo ng libro? Nandito tayo sa budget hearing, dapat ipaliwanag mo para saan yung 10 million pesos na ibabayad mo doon sa publishing company. Para bang ang dating si Senator Risa lang ang interesado malaman kung ano nilalaman ng libro na ito. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong, tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Bakit naman naging politicizing? Gagastusan mo to ng 10 million pesos eh. Wala bang karapatan ang mga mambabatas na siyang mag-a-approve ng proposed budget mo? Ang pinapalabas kasi dito ni VP Sara, wag mo na akong tanungin. Kasi pag tinanong mo ko kung saan ko gagastusin yung 10 million at itong librong to, ang isa sa mga gagastusan dito, at pag tinatanong mo ko, namumulitika ka lang. Ganun yung gustong ipahiwatig ni VP Sara. To the point na parang, wag nyo na akong tanungin. Lahat ng tanong nyo, pamumulitika. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. So, di ba, kung isipin mo, kung ako ang una nakapakinig dito at hindi naman sinabi ni VP Sara yung tungkol sa ibibigay ito ng mga bata sa mga nanay o sa magulang nila na siyang boboto, actually, hindi ko rin maiisip na ganon. Pero since pinasok niya, siyang voluntaryong nagsalita nito, nagkaroon tuloy ako na pag-iisip na malamang yun talaga yung purpose nila. Sa kanya nang gagaling. Kumbaga, kahit hindi mo itanong, yung totoo, lumalabas sa bibig niya. Yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. So, di ba aminado siya? Author siya, nagkalat yung pangalan niya sa libro. So, ibig sabihin talaga, parang meron silang agenda sa paggawa ng libro na ito.
Hindi lang ito pang educational assistance. Kasi nga lumalabas sa bibig niya na yung pangalan niya nagkalat doon sa libro. At ito ay mababasa ng mga nanay o magulang ng mga batang bibigyan ng libro. Pero kung tutusin mo naman kasi, nung nabasa na natin itong libro nito, yung tema kasi, sabi nga niya, lumalabas na parang kanyang experience. Di ba? Sabi nga niya, may susunod na sequel, may kasusunod na chapter. Di ba? Isang taksil na kaibigan. So, ibig sabihin lumalabas dito yung experience niya na siya, isang kaibigan. Pero yung ibang mga kaibigan, dumarating yung time, naiiwan ka, pero siya, hindi siya mang-iiwan. Dahil nandun din sa libro niya eh. Yung salitang, di ba, in-introduce niya yung sarili niya, at parang ako ay isang kaibigan. Talagang merong agenda rito. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Actually, wala ka nang aasahan talaga kay VP Sara, especially kung ang nagtatanong sa kanya if feeling niya, kalaban niya. Pero ang problema nga kasi, ang pinag-uusapan dito, budget ng OVP. Hindi naman personal grudge kung sino man or kanino man. Ang lumalabas kasi dito, nape-personal ni VP Sara yung mga nagtatanong sa kanya. Hindi siya mag-stick dun sa issue tungkol sa budget ng OVP. So, feeling niya rito na lahat na nagtatanong sa kanya, kumakalaban sa kanya. So, since kumakalaban kayo, sasalagin ko kayo kagad. That's the problem. So, sino magsasabi nito? Di yung institusyon, yung ahensya niya, yung OVP mismo, dahil hindi niya napagtatanggol yung budget. Samantalang ikaw, being the head, di ba? Being the VP, ikaw ang dapat nagtatanggol sa budget na siyang gagamitin ninyo para sa isang buong taon. Pero ito kasi, ang mas nakakatakot, nung nagkaroon ng hearing, budget hearing dito sa House of Representatives, especially nung nagkaharap sila nitong si Representative Manuel. Of course, pinag-usapan din dito yung tungkol sa libro. Pero this time, yung libro mismo ang pinag-usapan, yung laman mismo yung pinag-usapan. Pero may kakaibang reaksyon dito si VP Sara. So, panoorin muna natin. Discuss yung 10 million peso project na children's book. Madam Chair, dahil ayaw din po ng resource person ng question and answer, then ang paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Tell the committee sino po ang editor ng children's book na ito. Madam Vice President. Madam Chair, all the answers are, wala yan doon sa opening statement. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I will Madam leave Chair, I it to did the not House ask of a question. Representatives. Okay, dito kasi, ininterrupt ni Representative Manuel yung pagsasalita ni VP Sara. Sa akin, tingin ko dapat nagpa-recognize muna si Representative Manuel. Diba, yan naman yung rules na i-recognize ka muna bago ang isa ay magsalita. Ang sa akin lang, siguro, baka kaya hindi na pinatapos ni Representative Manuel yung salita ni VP Sara. Kasi yun din yung kanya, yan din yung sagot niya. Sa lahat ng nagtatanong sa kanya, kumbaga memorize ng mga miyembro dito sa committee na to, yung salita niya. So parang there's no reason
na patapusin ka kasi paulit-ulit naman yung sagot mo. Katulad doon sinabi mo sa start, na yun din ang isasagot mo sa bawat tanong. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Madam Chair, my answer for every question will be I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. That is acceptable to us. So parang ang dating siguro, anong purpose pa ni Representative Manuel na patapusin yung salita mo? Kasi nadinig na nila yan. Pero siguro nga, mas maganda kung nagpa-recognize muna si Representative Manuel para hindi humaharang yung kamay ni VP Sara ng ganyan na parang pumapara lang ng sasakyan or ng jeep. So, To decide the proposal as presented. Oh, di ba? Hindi rin naman nagpatalo si VP Sara. Kumbaga, pag nagsasalita ako, wag mo kong putulin. Kaya tingin ko, mas maganda kung sumunod din si Representative Manuel, humingi muna siya ng recognition from the chair, Madam Chair. Yan ang nangyayari kapag Honorable, hindi na Let me ask a question. I asked the resource person to tell the name, pero baka hindi pa nadidistinguish ano yung tanong, ano yung hindi. Pero since ayaw pong ibigay yung name ng editor ng children's book, ito kasi yung point natin, Madam Chair. The book contains many errors. Sige po, pakita po natin. Kasama po dyan dahon ng banahaw. Wala naman pong dahon ng banahaw. Baka anahaw po yung tinutukoy. Yung word O ano, wala namang, dito sa bansa natin, wala naman dahon ng banahaw. It's really anahaw. Pero kasi mukhang fantasy naman tong kwento na to, pambata, baka sarili niyang gawa yung banahaw bilang isang puno. Diba? Baka meron siyang gustong pangalanan na puno na ang pangalan ay banahaw. na sila, dapat po sina, tapos yung walang aw. Yan, oo, tama yon, tama yon. Yung sila, mali talaga yan. Dapat ang ginamit yan ay sina. Yun. Mali talaga to. Dapat nga may hyphen po yan. Tapos, Madam Chair, nakalagay din yung pugad daw ng kwago ay nakapatong sa sanga. Madam Chair, sabi ng mga eksperto, ang owl's nest hindi po ay nakapatong sa sanga. Nasa either butas po yan ng mga puno or nasa ilalim ng lupa. Natatandaan natin, di ba? May isang video rito na kinukwento or binabasahan pa ni VP Sara yung mga bata about this. Next, Madam Chair, this book is not child-friendly as per writers kasi pag children's book, Madam Chair, hindi lang yung text yung mahalaga, pati yung visuals, Madam Chair. So, yung illustrations are not cohesive, para yung elements pinatong lang sa background, tapos low value ito for illustrations kasi, Madam Chair, kahit nga yung pangalan ng illustrators ay maliit compared dun sa pangalan ng author. When in fact, for a children's book, magkasimbigat po ang papel ng illustrator tsaka ng author. Also, Madam Chair, sa content, nag-i-impose po siya na kung paano dapat umasta ang isang kaibigan. But, Madam Chair, for children's books, dapat hindi siya nag-impose ng anumang bagay sa bata. It should be fun. Masaya lang dapat yung bata na binabasa yung libro. So, Madam Chair, this book na pinopropose na pondohan, and actually, ang topic na nga natin, 2025 budget, gusto ng resource person, we limit to the 2025 budget, pero hindi pa rin sinasagot. But this book, Madam Chair, will just contribute to the worsening of the learning crisis. Hindi po siya actually ay makabata. Kaya, Madam Chair, before I end sa second round, kasi kanina meron din pong ad hominem sa atin, meron pang disinformation about this representation. Madam Chair, kung okay lang naman yung mga libro at kung totoo pa kayong sinasabi about me, I would even suggest sa OVP, dagdagan yung budget, baka makalimang libro pa ang Vice Presidente. Pwede pa nga may special edition tungkol sa kwento ng buhay ko. Pero given, Madam Chair, na
hindi din talaga pumapasa sa standards ng pagsusulat ng libro. And I also think, Madam Chair, na throughout this hearing, hindi successfully na-defend yung budget ng Office of the Vice President. So ako personally, I'm inclined na hindi natin i-terminate yung budget briefing for the Office of the Vice President. So yun na lang muna, Madam Chair. Maraming salamat. Madam Chair. Yes, Madam Vice President. Yes. The name of the editor of the book is Raul Manuel. Tignan nyo kung paano sobrang kasarkastic dito ni VP Sara, di ba? Tinatanong na maayos kung sino yung nag-edit. Kasi maraming mali doon sa mga sinulat. Parang hindi na-review. Pero instead na sagutin na maayos ni VP Sara, nagpakasarkastic siya. At ang sinabi niyang nag-edit o yung editor ay walang iba kundi si Representative Manuel mismo. At dito ako medyo na-alarma. Tignan niyo po kung paano yung ngiti ni VP Sara. Di ba? Ayan o, ininto ko na. Hindi ba pa parang nakakauyam, nakakainsulto? VP, second highest official of the land, ganito itrato ang mga mambabatas na siyang nag-aaral kung dapat ma-approve ang budget na hinihingi mo for the OVP. With that kind of smile, makukuha mo ba yung gusto mo na 2 billion para sa opisina mo? Ni hindi nga mapagtanggol kung saan mo gagastusin, hindi mo rin mapagtanggol itong librong iyong ginawa. Sinasabi mong ginawa mo. Look, ito pa, di ba? Yung kilos ni VP Sara dito, di ba? You can just imagine, para siyang nasa horror movie. Para siyang thriller. Parang, look at the eyes. Di ba? Tingnan niyo po yung mata. It says that our eyes is the window of our soul. Makikita sa buong muka at sa mga mata ni VP Sara ang attitude. Yung psychological makeup ng pagkatao niya. How she reacts. Diba? Notice the kind of sarcasms na binibitawan niya. A lawyer? Vice President? Pero bakit kaya ganito siya umasta? So gusto ko itong i-share sa inyo, di ba? Kasi medyo na-alarma ako talaga dito sa ngiti. No, sa mga ngiti at yung mata ni VP Sara. Parang kakaiba. So, tingnan natin to. I-share ko lang po ito, ha? Oh, look at this. Pati yung paghinga niya rito, hindi ba parang nasa horror movie? It's a joke, ma'am. You strike it out. Pati yung paghawak niya ng ballpen at yung mata niya, parang ang dating sa akin, nanlilisik. So kakaiba talagang VP Sara yung nakita natin nitong araw na ito. Ano kaya yung tumatakbo sa utak niya? Ito rin ba kaya ang inaasahan niya talagang ikikilos niya noong mga oras na yon? It's a joke, ma'am. You strike it out of the record if you want. Well, sabi ko nga, parang at the time na nakita ko siya dito at napagmasdan ko siyang mabuti, medyo horrifying itong mga moment na ito kung paano yung mga ngiti niya, yung tingin niya. Kayo na po ang mag-obserba kung ano yung nakikita niyo na ikinilos ni VP Sara. Of the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. Nasaan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Ang ironic pa rito, yung libro na sinulat di umano nitong si VP Sara, ang title ay Isang Kaibigan. Pero parang ang dami niya ng kaaway. Excuse me, our members and our guests. I warn you. Please wait Don't go into this rabbit hole. Please wait to be acknowledged before you speak. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President.
You are not allowed to introduce any motion. You are a research person in this Not- hearing, Madam President. I did Vice not President. move, ma'am. I requested. same As hearing? your research person, I requested So that the your request chairperson is of the denied, committee. Madam Vice President, sir, ng hearing na to. So yes, So if you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like pusit, bakit mo ako kinu-crucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit, and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? yes.